is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na agas sa Indugabal sa ko si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, di nilinaw na higot na nakadokumento na aggression kan China duman sa parte mismo kan West Philippine Sea. Philippine Navy aloy nang nagtataunin seguridad sa mga parasirang mga Pilipino duman sa parte mismo kan West Philippine Sea. DOJ pignigaran may special treatment sa kontratistang si Sara Diskaya. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata pasalado nasyonal ika-47 birthday ni dating Senador Pacquiao dinagsa sa Jensan. Palasyo pig kawanin advice ang mga ahensya asin LGU nagibo na simple ang seremonya kan sa indang mga Christmas party. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, nagpahayag anda palasyo na madali nang ipaaristo si Atong Ang. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, DMW nakaalarto sa mga Pilipinong apektado sa tensyon duman sa Cambodia asin man sa Thailand. Dating DPWH Secretary Bunuan day pa nagbabalik sa Pilipinas. Attorney Topacio pig-angat si President Bongbong Marcos pangaranan ang mga mastermind sa flood control project. PDP preparado dang tabangan si Senador Bato de la Rosa. LTFRB mapasunod nin temporaryong dagdag singil sa TNSB pick-uppers. NBI isinerbina ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya. PFP President Gakuma Dai inako and pagagad nin Zore ni Guma o Richard Gomez. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan
sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes kidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal. Gadan na si dating Department of Public Works and Highways DPWH sa Undersecretary Catalina Cabral. Matapos na ni ang madiscovery sa irarom kan party kan Cannon Road sa Tuba duman sa Benguet. Kinumpirmar ini kan na pulis duman sa Benguet matapos ang insidente kasugma Disyembre 18. Base sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, paduman si Cabral sa La Union alagad pag-abot sa Maramal Camp 5, Camp 4, asina ini ana nagpawalat pasado alas 3 nin pagkahapon kan sudma. Binalikan ini kan tsuper. Banda nga alas 5 na nin pagkahapon na asindain na kanin nahiling ang dating DPWH official. Kaya pag-abot alas 7 nin pagkabanggi, nagpatadbang na nasambit ng tsuper sa mga pulis asin dumanda na diskubre na mayo na nin buhay si Cabral sa may irarom na 30 metros na bangin. Kaibanan si Cabral sa inirekomendakan Independent Commission for Infrastructure ICI nakasuhan uli man kan pagkakasangkot kani sa anomalya sa flood control project. Ninhuli kani pinagsugo kan opisina kan ombudsman ang Benguet Police na digdi igilid na ang mga gadget arog kan na cellphone ni Cabral. Mantang ini padagos pang ginigibong investigasyon kan mga autoridad sa sinambit ng pangyayari. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal and PFA President na si Gakuma daiya inako and paghagad nin tawad usuri ni Guma o ni Richard Gumis. Dahil inako kan Philippine Pinching Association na PFA President na si Renia Gakuma ang paghagad ni na tawad o sorry ni Liti Congressman Richard Gumisa. Iyan kasunod kan ginibo kaning pangkukulog ni Gumisa sa iya sa lugar kung sa ina giligibo ang Southeast Asian Games duban sa parte mismo kan na Thailand. Nagpadara nin surat si Gakuma kay Dr. Raul Canlas, ang Chief Division of the Philippines Delegation to the Southeast Asian Games. Asin nakadetalye ang gabus na mga pangyayari. Ang asambit ng surat manda ang ipapadara sa Ethics Committee kan Philippine Olympic Committee POC asin sa party mismo kan House of Representative o sa party kan Kongreso. Nagbunga ang asambit ng insidente matapos maanggot si Gomez ang ginibong pag-ribay kay Philippine Pinching Tip member Pincer Alexa Larasabal. Sinabi man ka na PFA na maski may nagkapirang pagkukulang si Larasabal, maski sinasabing magayon ang ipinagpailing na kawat sa party mismo kan na tryout nagkapira sa mga prosopesto ang bumbababang mga atindansa asin mayong dokumento na may pailing sa pagsabak kani sa nagkapirang mga torniyo sa ibang nasyon. Dahil niya o dahil subot patas sa ibang mga penser na maglapigot asin magsakripisyo para maging representante ka nasyon. Daima nagsimbag si Larasabal sa nagkapirang mga mensahe na ipinagapaabot kan grupo. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pang mga
nagbabaga pa nga mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, ang NBI isinerbina ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya. Inaresto na kan National Bureau of Investigation NBI ang kontratista na si Sara Diskaya ninuli kan kasong corruption as in malversation of funds gikan sa 96.5 million flood control project duman sa Davao Occidental. Kinuanan inining fingerprints asin nag-agi sa medical examination matapos na iserbi kan NBI ang sa iyang warrant of arrest. Dadarown man si Diskaya sa NBI jail facility duman sa Muntinlupa City. Enot na voluntaryo nga nagasungko sa NBI si Diskaya. Ninuli kan pinaglalauman kaning pagpaluwas kan warrant of arrest kan nakalis pang simana. Alagad naghalimada kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules asin kanal daw kan Webes nakaluwas na ang warrant of arrest kani o kasudma isinampa kan Office on the Ombudsman ang kaso sa Digus Regional Trial Court asin ipinaglipat ini sa Lapu-Lapu Regional Trial Court. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal, mapasudod ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, pinagapod na compensatory adjustment sa pick-up fares kan Transport Network Vehicle Service sa TNBS poon sa maabot na Disyembre 20 sagud ng pitsa 4 kan bulan kan Disyembre. Iyan kasunod naman kan mga apelasyon asin kaagadan kan na TNBS Community Philippines basado sa LTFRB. Ang lakdang na ini parte kan sa mismong kasimbagan sa TCP laban sa planong pagbabawas kan surge cap lalong ngunya na peak holiday season kung sa kinakaipuan nilalauman na mas matindi ang traffic asin na hababaan oras kan biyahe kan mga pasahero. Pahayag pamad na ipinagpaluwas kan TCP sa paagiman kan tagapagtaram kaning si Lisa Redolla. Ipinagpahayag kan grupo na padagosindang nakikipagdialogo sa mga regulator asin na transport network companies sa TNC tangani man na isulong ang kapakanan kan mga TNBs sa tsuper aktibo man subot sindang nakikipag-ulay sa opisina kan LTFRB tanganing magdanay ang implementasyon kan surge partikular na sa isinagibong konsultasyon kanahin siya kan nagtalikod na bulan kanagtalikod na bulan Napag-aramada na aloy nang isinusulong kan grupo ang compensatory adjustment sa pick-up fares bilang paagi tangani man na mabalansi ang gastuson kan mga TNBs na mga driver asin maiwasan ang pagkakalugi in kaso mabawasan ang surge cap o beto subot kani na masiguro na magpadagos ang operasyon kan mga tsuper asin serbisyo sa publiko ngunya na panahon kan Pasko. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, siniguro man kan Partido Demokratiko Pilipino, PDP, ang preparasyon kaning tabangan si Senador Ronald De La Rosa sa anuman na paagi kan na pagkakataon basado kay PDP Deputy Spokesperson Ferdinand Topacio. Si De La Rosa ang saro sa mga sulaminting miyembro kan partido bilang opisyal asin saro sa tulong mga senador na nagre-representar kan na grupo. Ninuli kaniya preparado subot ang PDP na itao sa iya ana gabus na tabang na kaya nga itaukan political party ano man na oras para matabangan ang senadora sa iyang presenting kinakatubang na problema. Ipinagpahig pa man ni Topacio na nagdadanay na solido ang suporta kan PDP para manda sa dating Philippine National Police Chief sa tao man kan na presenting sitwasyon. Kinundi naman ni Topacio ang pa-uro-utrong pagpahig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na igwanan ni na arrest warrant laban sa nasambit ng senador. Subuot ang ginibo ni Remulla na pag-lika subuot
kan arrest warrant gikan sa International Criminal Court ICC sarong panibagong pagkakaigwa ni na paglalapastangan sa soberenya asin sa partibismo kan libertad kan Pilipinas. Kung babalikan, maabot sa sarong bulan ng dai nagpapartisipar asin perminas ng palta sa sesyon and Senador na si De La Rosa kasunod kan naging pagbubulkar ni Ombudsman Rimulya sa arrest warrant. Serman kasudma Disyembre 18 nagluwas sa iyang legal counsel nin sarong video footage asin mga ladawan na nagpapailing naguulay sindakan senador sa sarong mataong lugar. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado nasyonal, igot na pinagahamon o inangat ni Abogado Ferdinand Topacio si President Ferdinand Marcos Jr. na pangaranan ang gabus na mga sangkot sa anomaliyang nagpapato sa flood control project. Ginibon ni Topacio ang sarong pahayag sa inorganisa na Partido Demokratiko nga Pilipino PDP ang political party kung saan siya nagsiserbi bilang deputy spokesperson. Sinabi ni Topacio kung perming ipinagmamalaki ni President Bongbong Marcos na siya ang nagpuon sa nasambit ng investigasyon asin siya ang nagpaluwas kan mga pangaran kan mga darakulang mga kontraktor dapat siya manda na magbulgar sa pangaran kan mga nagsiserving mga mastermind. Sabi man ni Topacio, September pa kan binilog ni President Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure ICI alagad nagpapadagos na maluya ang pag-iro kan investigasyon kay bana ang pagkakakulong sa mga sangkot na mga persona sa anomalya sa flood control project. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita ko niyan sa lado nasyonal, dai pa subuot nagbabalik sa Pilipinas si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan gikan sa parte kan Estados Unidos de America o USA. Iniya sa tauman kan na inot na deklarasyon kan dating sekretaryo na mabalik siya sa Pilipinas pag-abot kan Disyembre 7 o 17, 2025. Inot na nga nagsungko asin na nagpasiring sa Amerika si Bunuan at tanganing ibanan sa iyang agum para manda sa sarong medical procedure. Basado kay Bureau of Immigration BI spokesperson Dana Sandoval, daipa nagaagi si Bunuan sa anuman na immigration counter sa mga pantalaan asin man sa parte mismo kan mga aeropuerto kan Pilipinas. Sa presente, mayong kasong kinakatubang si Bunuan alagad siya may mga inirekomendana kan Independent Commission for Infrastructure sampaan ininin kaso ninulikan subuot na bulgar na korupsyon nakadakol na mga flood control project sa Pilipinas urog na kada siya iyo pa ang sekretaryo kan DPWH. Sa presente, dai pa malinaw sa presente na siya mabalikman sa Pilipinas urog na mayo manin idiniklara nga return flight ang dating sekretaryo kan Nobyembre 11 kan ini mag-ali sa Pilipinas si Bunuan pasiring duman sa Estados Unidos de America biyahe sa Taiwan. Ini ang nagkaprang bulan lang gikan kan nagbuta siya sa pwesto bilang sekretaryo kan DPWH. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, mahigot na pinagtututukan ngunyan kan Department of Migrant Workers DMW kamugtakan kan mga Pilipinong naapektaran kan na nagpapadagos na tensyon duman sa border kan Thailand asin man sa Cambodia. Basado sa DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 56 na mga Pilipino sa Cambodia asin iguanin 259 ang mga
Pilipino na yaon man duman sa nasyon kan Thailand anda direkta nga apektado sa nasambit ng kariribukan. Kadaklan sa mga ini, mga paratukdo asin na non-teaching personnel nagtatrabaho sa mga eskwelahan arani sa border kan Thailand asin temporaryo na an mga ini na pinaga-evacuar huli man ka nasambit ng tensyon. Napabareta kan sekretaryo na 22 sa 56 na mga Pilipino na yaon duman sa Cambodia ang nakatalaan na i-repatriate sa parte kan Pilipinas sa masunod na simana. Mantang nagtauman ang DMW ni na financial assistance para man sa panginot na pangangaipo kan mga paratukdo na temporaryong nawaraan ng trabaho huli man kan nasambit ng kariribukan. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa BBS FM Naga. Inaaram asin na pinag-almahan kana abogado kanegosyanting si Charlie Atong ang maging pahayag ni Interior Secretary Jovic Remulla. Iyan kasumpay kan subuot nagrarani ng pagdakop sa iyang kliyente. Ini kasumpay naman kan kaso nga nawawara na mga parabulang basado kay abogado Gabriel Villarreal. Ang mga pahayag ni Remulla ang irresponsable asin mayong nin mabubugtak na karahayan asin na ini ana ibubugtak lang sa peligro ang buhay ni ang urog na daang ana pagpapaluwas kanda sa iyang bilang armado asin mada peligroso. Ipinagpahayag kan abogado na nasambit ng pahayag garo nagpapaluwas kan sinasabing shoot on light o shoot on sight o shoot to kill na aksyon. Maski mayo pang ipinagpapaluwas na warrant of arrest and korte marurumdumana na kanakalis na simana digdi pinagasampaan kan Department of Justice DOJ nin kasong homicide, kidnapping asin man illegal detention si ang asin 21 pulis kasumpay man kana pagkawara kan mga parabulang tinawando ni Villarreal na nagdadanay si ang sa Pilipinas asin padagos na nakikipagtabangan sa mga autoridad asin ini pinagapatanidan na ang mga pahayag na ini pwedeng magbunga nin mga prejudgment sa nasambit ng kaso. Iba pa nga detalyes kana mga nagbabaga pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Ipinagapayag kan Puwersa Armada kanda Pilipinas AFP Chief Romeo Browner Jr. nahaluy na nga nagtataunin seguridad ang Philippine Navy para man sa mga parasira na mga Pilipino duman sa West Philippine Sea. Ini maski ngani bago pa man ipinagsugo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard ang pagpapakusog kana sambit ng proteksyon kan mga parasira na nagpapasiring sa parte mismo kan tao kan kadagatan duman sa West Philippine Sea kasunod kan water canyon na attack na pinagagigibo kan grupo kan nasambit ng mga barko kanda China. Digdi sinasabing padagos pa man girari ninda na tinatawan ning konsiderasyon ang kaligtasan kana nasambit ng mga parasirang Pilipino mantang nagbabanwit sa traditional fishing ground. Tinawan doon ni General Browner na dainan ninda digdi ikinokonsidera bilang gray zone activities ang mga aksyon kan China duman sa parte mismo kan West Philippine Sea. Imbis inapod ninda ang mga aksyon kan China kung ano talaga ang mga ini bilang illegal, coercive, agresibo asin peligroso. Sa iba pang detalyes kanda barata sa lado nasyonal. Sa iba pa kitang detalyes kan mga bareta pinaglinaw ngunyan kanda Department of National Defense DND spokesperson Asika Arsenio Andulong na digdi
maigut na nakadokumento ang mga aggression kana China duman sa parte mismo kan West Philippine Sea WPS. Ginibungunyan kan DND official ana nasambit ng pahayag bilang pagkontra sa salanga pananaw kan na China na ana peligro na aksyon sa parte mismo kan na dagat. Iyan na haros kapariyo kan epektibo kan mga lakdang kasunod kan water canyon na incident laban sa mga parasirang mga Pilipino kan Disyembre 12. Ipinagpahayag ni Asika Andulong na digdi bakong distorted o pig papatus ana nasambit ng mga insidente ni na pagsalanga resulta kana mga pahayag kana grupo kana China sa mga parasirang mga Pilipino. Pagkaraot subuot kan bangkang parasira asin na digdi tinuyuman ana mga ini asin na nabugtak sa peligro an sa indang kaligtasan. Bunga naman kana peligro na aksyon kana Chinese vessel sa pagbubomba kana water canyon attack paghipa asin na pagputol kana anchor lines kan mga Filipino fishing boat. Ang mga insidenteng ini ang subuot may time stamp suportado kan video asin recordings vessel lag asin man on-site reporting kan Philippine Coast Guard. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang barata sa BBS FM Naga pwede asin higot na pinaganigaran kan Department of Justice na igwanin special treatment o anda sa kontratistang si Sara Diskaya. Iyan kasumpay naman kan patong-patong na mga kasong kinakasangkutan kani sa flood control project anomaly. Nanindugan si Justice Spokesperson Abogado Polo Martinez na mayo nin preferential treatment kidiskaya matapos ini ana magpasairarom nin kustodiya kan National Bureau of Investigation NBI sa presente kaya nasa pangangataman kan nasambit ng ahensya kan gobyerno si Sara Diskaya. Yan kasumpay kan inot na pagsuko kani asin man voluntaryong surrender. Alagad kasudma dinakop na kan National Bureau of Investigation si Diskaya asin man sinerbiyan in mandamiento de arresto matapos ang warrant of arrest ipaluwas mismo kan korte. Ang grupo kan NBI padagos na nagababantay sa parte mismo kan nasambit ng kontratista huli man kan pagbalga kani sa Republic Act 3019 o ang pinagaapod na Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin man felony of theft laban kay Sara Diskaya. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal duman sa General Santos City isinilibrar ni dating senador asin boxing legend Manny Pacquiao ang sa iyang ika-47 selebrasyon kan sa iyang pagkamundag o birthday kan nagtalikod na aldaw Disyembre 17, 2025 sa Sarong Hotel duman sa General Santos City. Dinagsa ni mga bisita gikan sa madlain-lain na nasyon ana selebrasyon kabali na ang mga kongresista, alkalde asin iba pang opisyal na nagtao ni umaw asin man greetings sa nasambit ng dating senador. Nagpartisipar man an sa iyang agum na si Jinky Pacquiao na nagtauman ni na ladawan asin na mensahe sa social media bilang tribute sa iya mismong agum. Tampok sa nasambit ng espesyal na aldaw ni Manny Pacquiao iyo mismo an sa iyang padangat na ina na si Mami Junicia Pacquiao na nagpaugmama sa mga bisita. Bilang pasasalamat, nagparapol si Pacquiao nin cash prize na uminabot sa 1 million peso para man sa mga nag-aratindir
Sa saiyang mensahe, siniguro kani na sa edad na 47, magdadanay siyang makusog, aktibo sa lado kan sports asin man na advokasya. Dagdag pa kaniya, naglalaom siyang magiging maray asin padagos na magiging asinsado ang nasyon kan Pilipinas. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado lokal o lado nasyonal, pinag-ingkaminarngunyan kan Palasyo Malacanang, a National Government Agency, kabalinaan Government-Owned and Controlled Corporation, asin State Universities and Colleges, nagibun sa nang simple ang selebrasyon kan Pasko asin bada bagong taon, pig-ingkaminarman ang mga local government units, nagibun man na simple asin bakong magarbo ang selebrasyon kan Pasko asin bagong taon, nakapalaman sa nasambit ng kasuguan sa ipinagpaluwas na Memorandum Circular 110 na permado ni Executive Secretary Rafa Recto. Ang nasambit ng kasuguan na maging simple ang selebrasyon, bunga naman takadakol ng mga Pilipino anda ipa nakakabangon matapos anda distruso kana mga bagyo asin man linog na tuminama sa parte kan Pilipinas. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, pagkatapos po nin pagirumdum. BBS, basta bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matugang liwata, maray na aga uyang unyan ang headlines o uyang unyan anda detalyes kanda sa tuyang mga barata na kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata unyada sa lado lokal Civil Service Commission CEC Region 5 target na ilansar ang Digital Civil Service exam para man sa 2026. Iniyo inihiling kanda Civil Service Commission o CEC Regional Office No. 5 ang posibleng paglansar kan Civil Service Digital Examination o CSDIX sa taon na 2026 bilang parte kan kasimbagan sa mga naging issue sa Sibera na nakakaapektar sa aplikasyon asin pagkuhakan Civil Service Examination sa Bicol Region basado sa CEC.
pinaglalauman na makakatabang na paglipat sa digital examination tanganing digdi matawanin solusyon ang kakulangan sa lado kan islat asin man mas pang maparikas ang proseso kana nasabing eksaminasyon. Pinaglinaw man na sinambit ng ahensya kan gobyerno na daipadagos sa paparibayan kan digital exam ang presenting sistema. Ninuli man ta magdadanay pa man giraray ana pin and paper test tangani man matawan nin pagkakataon an mas dakol na opsyon kan mga eksamini. Dagdag pa kan Civil Service Commission padagos nindang pinagaadalan na pipreparar kan mga technical operational asin na aspito kan CSDX para masiguro na maraya ligtas asin na malalauman ang pagpapasunod kini sa interong kabikulan kapag dagos ng nailansar. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga barata sa lado lokal, sarong babaeng wanted sa kasong istapa na aresto kan mga autoridad. Nasa kamot na ngunyan kan tracker team kan Mercedes Municipal Police Station ang sarong babaeng wanted sa kasong istapa matapos isagibo ang matrayumpong operasyon. Alas 2:20 kasudmang pagkahapon duman sa Barangay 1 Mercedes sa probinsya kan Camarines Norte. Pinagabisto kan nasambit na mga autoridad ang nadakop na si alias DC asin na nasa tamang edad. Ini ana pag-aresto isinagibo sa bisa kan mandamiento de aresto na pinag-issue kan Labo Municipal Trial Court. Yan kasumpay naman kan kasong pagbalga kan Article 315 kan Revised Penal Code kan suspendedo sa igwang rekomendado nga piyansa na 18,000 para sa saiyang temporaryong pagkakalibre. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, si SWDO bako na dang kwarta an itatao sa mga nagahagad nin tabang. Buyit padere sa detalye. Ipinapasunod ng City Social Welfare and Development Office ang bagong protocol sa pagkauning tabang kung saan na inakpar sa albaliktang itatao. Sigun sa CSWDO, ang bagong panunduan ng katuyuhan na mas maging disiplinado asin maray ang paggamit ng tabang para sa mga nangaipo. Ngunyan, ang itatao sa mga naghagad ng tabang ang mismong bagay o serbisyong kaipuan nila asin bako ng kwarta. Sinabi ni Annabel Vargas, Chief kan CSWDO na sa araw kailipan, sigurong na tama ang paggamit ng tabang asin mapugulan ang salang pananao kaini. Sigun man kay Mayor Lenny Robredo ang bagong protocol ang matabang na ang pananao ng tabang sa tamang tao asin oras. Para sa BBS News, Buyet Padares. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kalabuso ang sospeka sa pambabadil pananaksak sa sarong parauma. Iyan matapos ini nga voluntaryong magsuko sa kamot kan mga autoridad alas 7 na pagkaaga kan sudma. Personal na nagsungko sa San Pascual Municipal Police Station ang agumkan biktima tanganing i-report ang nangyaring pambabadil sa nasambit ng lugar na tulos man na pinagrespondihan kan mga autoridad kan San Pascual Municipal Police Station nagpasiring sa pinangyarihan kan sinambit ng insidente tanganing verifikaron ang nasambit ng impormasyon basado sa inot na investigasyon digdi manta nga abalaan na biktima sa pagbubungkal kana sa indang daga na pinagtatanuman ni na paruyan alas 7 ni na pagkaaga. Bigla na lang subuot na uminabot ang suspect asin na digdi pinukawan ang biktima o pukawan ang biktima nin sarong komprontasyon. Bigla na sa nasubuot binadil ang biktima kan suspect nin duwang bisis gamit ang sarong kalibre 45 pistola na tuminama sa iyang walang lubot asin na walang bitis. Ang biktima
ana subuot mayong malinaw na dahilan asin na dai pa subuot na kontento ang suspek sinaksak pa ang biktima sa parte ken sa iyang walang kilikili asin mada sa iyang abaga gamit ang sarukmana na patarum. Matapos ka na insidente, voluntaryong nagsuko ang suspek na si alias Nicanor sa parte kanda barangay kapitana kanasambit ng lugar. Isinuko man kan suspek ang mga armas na ginamit kani sa krimen asin na kinakabalian kan sarong kalibre 45 pistola, may sarong magasin asin mayo na ninbala, sarong improvised shotgun asin sarok man na sundang. Tulos man na isinugod ang biktima na si Juan sa ospital, tanganing tawan tulos nin magkakadigong asistensya mantang ang suspek na kung sain na kumpiska ang mga ebidensya yaon ng unyad sa San Pascual Municipal Police Station duban sa parte mismo kan Masbati asin na ini ana nakakulong na sa mga oras na ini. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong lalaki na nagtatrabaho bilang door-to-door driver ang dinakupman kan na pulis kasumpay man ka na pabaratang insidente kan sinasabi nga sexual molestation na nangyari kana nagtalikod na aldaw o kan subanggi duman sa Purokdo sa kan barangay kan San Jose o kan San Jose uwasa sa probinsya kan Albay. Basado sa report kan pulisya, digdi pinagpapahayag asin na sinasabi na ana suspek subuot ini-report ana sambit ng insidente kana mga residentes alas 9:05 na pagkaaga kan sudma matapos magpasiring ang biktima sa parte mismo kanda paturakan pulisya kaibanan ana sarupang opisyal kan na barangay. Basado sa pinagpunan kan na investigasyon papuli na daan biktima kan mangyari ang insidente sa laog kan nasambit ng barangay. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pagkuriyat ni mga butya ngunya na holiday season babantayan kan National Meat Inspection Service o NAMIS. Arel Banya sa detalye. Pinapaligay ka National Meat Inspection Service ang publiko dapit sa posibleng pagkuriyat kan botsa o ang double dead na karne o ruglangon niya na holiday season. Peligroso subot ini sigon sa ahensya na pwedeng magresulta sa kamatayan sa tao asin man hayop asin na katakod kan pagdangadang kan Pasko sibot naman kaya ang mga konsumidor na magbakal ni Noche Buena para sa pamilya. Laro sa mga daing nawawara sa paghanda kan pamilya, iyo ang putahing gikan sa karne kan urig sa kaman sa manok. Nagpatanid ang ahensya sa pagkuriyat ka ini kan botsa na urig asin man manok o kaya ang mga double dead. Sigon sa NMIS, activated na ang sa endang Bantay Karni Task Force para man mapuho na ang mga double dead na kaming ipinapabakal pa sa mga merkado. Pinahayag ni Dr. Alex Canclonuevo, pamayukan NMIS, delikado iningon niya na Pasko, ninulit peak season ngunyan. Iyan subot ang gawis ng mga unscrupulous na mga meat dealers na naihalo o kaya minsan intentionally sa mga harong na pigbubuno asin man na pinapabakal pa. Ang botsa sigon sa NMIS, iyo ang mga karning na pinapabakal sa mga merkado, nagadana alagad binunok pa na labi ka peligroso sa salud ng tao asin man hayop dahil man subot ininag-agi sa slaughterhouse o sa mga accredited na mga bunuan. May mga sinyali subot kung ano ang pagkakaiba kan botsa sa karning nag-agi sa inspeksyon kanan sinambit ng ahensya. Ang botsa malungsi ang kublit na parte sa daiman daan na kadugo asin ko na pigkakaribkidan dahil masyadong natatanggal ang barahibo kay ni minulita dati ng gadan. Alagad tigbulok pa. Natakod ka ini, sinabi kan NMIS na maging alerto ang mga parabakal ng karne sa mga merkado o sa mga gilid-gilid. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, basta bareta, sigurado.
BBS. Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Kasumpay ka na pinakusog na kampanya laban man sa kriminalidad. Ang tracker team kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwan kan tinambak ka maridisura sa panginginot ni Police Master Sergeant Errol Enciso. Ang warrant sub pina officer kay banan man ang operatiba kan PNP tinambak ada padagos sa parte mismo kada matrayumpong hanap sa parte mismo kan mga wanted na mga persona sa saindang lugar. Matrayumpong nadakop na naman ang sarupang municipal most wanted person kada Banwan kan tinambak alauna 40 nin pagkapon ka na sudma duman sa San Isidro sa Banwan kan tinambak ka maridisura. Anda akusado o suspek pinagbistong si alias Ina 59 anyos nakaistar sa zona 1 barangay kan Antipulo sa tinambak ka maridisura. Ang pagkakadako basado sa sinagibong paglatag kan warrant of arrest para man sa kasong robbery in band sa irarom kan criminal case 95-008 na pitsado pa kan Oktubre 30, 1997 pinag-issue kan presiding judge kan RTC Branch 63 duman sa Banwan kan Calabanga, Camarines Pitsado ini Oktubre 30 kan taon na 1997 asin may piyansa na pinagre-rekomendar 18,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Anda nasabing akusado yaon dumanda sa parte mismo kanda tinambak Municipal Police Station ana nasambit na nga arestado o minagiman sa pagberipika asin na proseso kay banan na sa ipaturang unyanda sa presente iyo si Mrs. Iya ang tulos sa nakapagpiyansa para man sa iyang temporaryong libertad. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyanda sa lado lokal. Apat na Bicol graduates sa top notcher sa ginibong let kana September sakod nang sa bulan ka Nobyembre 2025. Laog ang apat na mga Bicolano nga mga graduado asin katatapos pa lang na September and November licensure examination para man sa mga bagong mga paratukdo ulit. Iyan sa 2025 basado sa ipinagpaluwas na resulta kan Professional Regulation Commission sa lado kan sekundarya o high school level. Ikaapat, iyo si Kim Layan Tirano gikan duman sa Catanduanes State University na nakakuha ni 94.20%. Ikapito, si Millie Dulusa gikan sa Sorsogon State University nakakuha man ni 93.60%. Ang nag-ikawalo, iyo si Errol Francisco gikan sa Bicol State College of Applied Science and Technology o BISCAS Naga na nakakuha ni 93.40% sa elementary level. Ilikalima si Laika Delgado kan Sorsogon State University na nakakuha ni 93.20%. Nasa 21,967 sa sinasabing 43,035 examinees, 51.04% sa lado kan elementary level asin 57,729 sa 79,493 na examinees, 72.62% sa lado kan secondary level anda nakapasa sa September and Nobyembre 2025 let examination. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal.
Ang rank number 1 most wanted person duman sa party mismo kan siyudad kan Iriga asin human ang rank number 8 provincial most wanted person na nadakop na kan mga pulis matrayumpong nadakop kan na Iriga City Police Station sa liderato ni Police Colonel Jeric Don Pia Sadia, acting chief of police ang sarong individual na nakalista bilang rank number 1 city most wanted kan Iriga City asin rank number 8 sa provincial most wanted sa Camarines Sur sa bisa kan sarong warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness asin lascivious conduct sa irarom kan Section 5 Paragraph B kan Article 3 kan Republic Act 7016 isinagibo ang pagdakop kan mga autoridad sa Zona 3 sa Barangay San Nicolas kan siyudad kan Iriga. Ang warrant of arrest pinag-issue ni Presiding Judge kan Regional Trial Court 5th Judicial Region Branch 7 Iriga City na may pitsa Disyembre 15, 2025. Iyan sa irarom kan criminal case 18030 atin asinman 18031 na may rekomendadong piyansa na 32 o 320 mil pesos para sa duwang bilang na kaso na kinakatubang kani. Ang akusado ana trangkilo man na pinapaaram sa iya ang dahilan kan sa iyang pag-aresto asin sa iyang mga karapatan sa lado man kan konstitusyon kan Pilipinas. Siya sa presente yaon ngunyan sa kustodiya kan Iriga City Police Station para sa booking procedure asin na mandatory medical physical examination mantang pinagalat an sa iyang pagbalik sa parte mismo kan korte kung sa ina ginikanan ang nasambit ng kaso. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan mga tugang sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Mga biyahe pasiring sa parte mismo kana Bicol halos polibok na duman sa PITX sa Antisman an Pasko. Nagdagsa ang mga pasayro pasiring sa Bicol sa Gilpor kana Parañaque Integrated Terminal Exchange sa PITX kada Sudma. Sigun sa liderato kana nasambit na nga PITX aros polibok na ang kadaklan kan mga biyay pasiring digdi sa Bicol bunga naman kan paglangkaw kan bilang kan mga pasayro na gustong makabalik asin man makaibanan ang sila mga pamilya ngunya na selebrasyon ka na Pasko. Padagos man na nagpapagirumdum ang mga autoridad sa parte ka na publiko na magreserba nin o magpareserba nin ticket nin mas amay asin sundo na ang mga patakaran sa terminal iyan tanganing maiwasan ang pagkakaabala sa biyay ngunya na panahon kan holiday season. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, kalabuso ang suspek sa pambabadil sa parte mismo kana sarong Parauma sa parte kanda San Pascual sa probinsya kana Masbate. Ini nangyari kana Sudma. Anasambit ng lalaki ana subuot bigla na sana na pinagtuktukan ang residensya kana biktima mantang ini ana turog pamanda asinda pagbuwat sa kanagkaigwanin na diskusyon asinda mayong sabi-sabi bigla na sanaman na pinagapaputukan kan suspek ana nasambit ng biktima nagresulta kan pagkakairido kani sa marikas na pagrespondi kan mga autoridad alas 7 na pagkaaga tulos man na nadakop ang nasambit ng suspetsado asin ini yaon ang unya na nakakulong sa kalabos duman na aabuton kan Pasko. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata ngunya barata na kita mga tugang sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata ngunya sa luwas kana nasyon.
dumanda sa parte mismo kana Estados Unidos de Amerika. Binabasol ngunyan ni President Donald Trump kana Estados Unidos de Amerika si dating US President Joseph R. Biden sa parte kan padagos dang paglangkaw kan presyo kana mga barakalon ngunyan dumanda sa Estados Unidos de Amerika. Ginibo ni Trump anasambit ng payag matapos ang evening address duman sa White House kung saan nagkaigwa nin halipot na pagtaram. Ipinagmalaki ni Trump ang mga naginibukan sa iyang administrasyon kabali na ang pagbawas subuot kan illegal border crossing asin na pagbaba kan presyo kanagkapirang mga produkto. Sering man kakadikit ang ipinagpahig kaning bagong reforma para resolveran ang halangkaw na gastos kan Estados Unidos de Amerika. Inanunsyo kan presidente ang pagdul nin warrior dividend sa aabuton sa 1,776 US dollar para man sa 1.45 million na mga miyembros kan US military asin ang pagsuporta kani sa prosopistong tabang pinansyal sa publiko para man sa saindang gastuson sa saindang mga salud. Maski ngani inako ni President Trump kana Amerika na nagdadanay na langkaw ang presyo kan mga barakalon. Ipinagpahig ni Trump na pus ang ekonomiya sa pag-angat sa masunod na taon. Ninuli man kana sa iyang patakaran sa buwis taripa asin planong pagbabago sa liderato kana Estados Unidos de Amerika o US Federal Reserve. Mantang pinagbatikos man kana mga Democrats ang ginibong pahayag ni Trump asin ipinagpahayag na kulang ini sa konkretong solusyon sa problema kana affordability urog na mantang paparanina ang midterm election sa masunod na taon. Sa satuyang barata ngunyanda sa sports o kinabanda ni Karawat, liwat na naggibo ni kasaysayan o record si Pinay tennis star Alex Ella sa nagpapadagos na 2025 Southeast Asian Games matapos kaning ibulsa ang gintong medalya sa women's singles event. Digdiya naggibunin sarong masterclass performance ang Pinay athlete laban man Kia Manachaya Sawangkaiw ang pambato kan host country na Thailand. Sapon pa lang, dominado na ni Ila ang inot na set asin na ipinusti na kani ang 6-1 sa pagtatapos kan inot na party kan laban. Sinunda niya ini ning 6-2 win sa ikaduang set. Dalan na tanganing dagos na nga silyuan kani ang laban asin siya ang pinagdeklarang kampiyon. Ini an inot na gintong medalya kan Pinay Star asin inot na gintong medalya kan Pilipinas sa Southeast Games Women's Single Tennis category poon paman kan 1999. Sa kasaysayan kan Pilipinas, si Ila ang ikatulong Pinay na nagbulsa kan gintong medalya sa nasambit ng event. Inot ng nakuha ni Pia Tamayo kan 1981 SEA Games na ginibo sa Manila asin sinundan ni Maricris Fernandez kan 1999 Games na kung saan ginibo man sa parte mismo kan Brunei. Kapot ngunya ni Ila ang ika-52 na pwesto sa Women's Tennis Association. Mga tugang iyanan kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta iyaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado.
BBS. Basta Bareta. Sigurado. Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:08. Mga tugang maray na aga ko si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong wanted dakop kan mga miyembros kan na Philippine National Police duman sa party mismo kan na Banwaan kan Buhi, Camarines Sur. Siyudad Canaga, pinakamayaman na siyudad sa intirong Bicol Region lang. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, nagpaluwas nin pahayag na ang dait municipal police station na sa naging rambulan na kan mga jóvenes dumanda sa party kan probinsya kan na dait. Sa satuya pa nga pamayukan bareta Children Book Initiative kan na sarong eskwelahan da digdi sa laog kan na Siyudad Canaga, suportado ni Mayor Lene Robredo. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, DNA test resulta pinag-aalat pagiraray kan na mga pulis sa nako ang bangkay duman sa Kabusaw, day pa madeterminaran kung ini talaga iyo ana bangkay kanagadan sa magtugang na Divina Gracia. Libreng maintenance na mga bulong itinauna naman kana gobyerno provincial kana Camarines Sur sa party mismo kana nagkapirang banwaan mga senior citizen beneficiaryo. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, PNP sa Banwaan ka na ragaya nagtao ni na pagkakana sa nagkapirang mga estudyante. Yan na nagkapira sana sa mga pamayukan mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po ni na pagirumdum. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang liwat maray na aga ko si Junel Cuba. Sa detalyes kinakan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Sarong lalaki na nagtatrabaho bilang door-to-door driver ang pinagdakop kan mga miyembros kan na pulis. Iyan kasumpayman kan incidenting sexual molestation na nangyari kan na nagtalikod na aldaw o kan na sudma. Ini pinagdakop duman sa San Jose sa Wasa. Basado sa report kana pulisya, report an insidente bandang alas 9:05 ni na pagkaaga kada Disyembre asin ini matapos man magpasiring ang biktima sa ipaturakan pulisya kaibanan ana opisyal ka na barangay basado sa investigasyon papuli na subot ang biktima kan mangyari ang insidente sa laog mismo kanasambit ng barangay matapos maresibi ang report. Tulos-tulos na nagresponde ang mga tauhan kan Women and Children Protection Desk WCPD bandang alas 9:30 ni na pagkaaga. Nadakop ang suspek asin na digdi ipinaaraman ana sa iyang mga karapatan o deretso. Bunga naman ka na Miranda Doctrine antis na dinara sa ipatura ka na pulisya para mada sa magkakadigong dokumentasyon asin tamang disposisyon. Pinagpapasairarom ang biktima sa referral para man sa physical asin na medical na eksaminasyon. Mantang nagsasagibo ang investigador nin mga investigasyon asin pinaganda man ang kinakaipo ng mga dokumentos para sa pagsampa nin magkakadigong kaso sa paagi kan inquest proceedings. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nadagdagan pa ang mga armas na inot ng nakutkot asin na discovery kan na tropa kan na gobyerno kasampay kan na pinaghibong joint operation kan mga soldados asin kapulisan duman sa barangay kan na Eksiba na sa Labo sa probinsya kan Camarines Norte. Liwat na discovery ang mga soldados kan 42nd Infantry Battalion, 16th Infantry Battalion kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin kan tropa kan Philippine National Police sa nasambit ng lugar ang panibagong high-power firearms kabali na ang 15 M16 rifles, duwang M653, sarong M14 rifle asin na saro pang shotgun. Na-discovery anasambit ng mga armas 5 kilometro lang ang distansya gikan sa lugar kung saan inot na discovery ang 26 na mga M14 na rifles sa barangay kan Eksiban. Sa pinakahuring record kan Division of Public Affairs Office DPAO kan 9th Infantry Division kan Philippine Army na nakabase dyan sa Kuta Elias Angeles sa barangay kan Tinangi sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Uminabot na sa 45 mga dekalibring mga armas ang nadiskubre kan mga autoridad. Mantang padagos pa man ang ginigibong paggalugad kan tropa kan gobyerno sa nasambit ng lugar. Siniguro kan liderato kan 9 Infantry Division kan Philippine Army katabang ang 2nd Infantry Division ang padagos na operasyon tanganing masiguro ang kaligtasan kan komunidad. Iyan tanganing maiwasan ang anuma na nakarahasan na posibleng ibunga kan mga rebelding grupo. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nasa linya si Boyet Paderes. Boyet. Gagos ang military operation kan 9th Infantry Division Philippine Army sa taho kan pinagdeklarang unita lateral ceasefire kan CBP NPA. Inutang sinabi kan Department of National Defense hindi na pwedeng iniisaro sa ng propaganda. Sigun man kay 9th IDD po Chief Major Frank Roldan. Perang tigil puto ka na ang pigbalgar kan mga rebelde. Kaya mas papakusugon panindag opensiba para dae maabala ang payapang Pasko man na bagong taon. Mientras tanto, wala ang impact para sa mga militar at komunidad
ang pagkakarecover kan 45 high-powered rifles sa Camarines Norte. Sigon kay Roldan, ini ang pinakalakulong niya na taon. Sinabi pa kayo ni, naahalian ng armas ang mga rebelde para makagibo ng tactical na opensiba laban sa puwersa kan gobyerno. Para sa BBS News, Boyet Paler. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata pakitangunyada sa lado lokal, an urulay-ulay sa party ken barangay matarayumpuman na nangyari sa party mismo kada aktibidad na kung saan ini pinagpanginutan kan acting gobernador na si Joseph Ascustia, katabang man ang DILG asin PNP sa sarong aktibidad na may titulong ulat o ulay-ulat sa barangay. Sarong programa sa gabos ng mga opisyal ka na barangay na kinakabalian ka na mga kapitan, mga miyembros kan sanggunian barangay, barangay secretary, asin man na barangay treasurer sa gabos na barangay duman sa parte kan na probinsya kan na Camarines Norte. Pinagpunan ang aktibidad sa parte mismo kanda Municipal Coverport kanda Dait Camarines Norte asin na digdi ang gabos nakatalaan na pagsasagibo kanda sinambit ng ulay-ulat sa barangay sa sinambit ng lugar. Obeto kada sambit ng aktibidad na mabawsisi ang presenting sitwasyon kan kaligtasan kan publiko sa mga barangay. Asin man isulong ang transparency pati naman accountability sa lokal na gobyerno, magtaonin mga update, mga bagong mga patakaran asin man mga ordinansa, ipailing ang padagos na pagbago kan mga programa asin inisyatibo kan gobyerno probinsyal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, amay na pamasko ipinagatauman kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur sa mga lulo asin man mga lula sering man person with disabilities asin kabali na dyan ang mga solo parents. Iyan nangyari duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Pinanginutan man ni Mayor Nino Tayco ang nasambit na nga pagduhol kana amay na pamasko sa nasambit na mga sektores kan komunidad. Nagpaabot ninda dakulang pasasalamat sa gabos na mga benepisyaryo asin na tinawanin na doon ang padagos na prioridad kan na lokal na gobyerno ang kapakanan kan kada sektor sa lado kan komunidad. Nakisumaro man sa nasambit ng programa ang mga miyembros kan Sanggunian Bayan. Sering man kaibanan si Vice Mayor George Buenga. Nagpasalamat man ang gobyerno lokal kan sinambit ng Banwaan sa gabos na nagtabang sa matrayumpo na pagsasagibo kan pagduhol asin na pagtao ni mga pangagyo na para man sa dagos na pagpapaasenso kan sa indang mga yaon sa lado kan komunidad. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal, Naga City Veterinary Office planong itulod ang cats neuter vaccinate release approach kan mga community animals sa mga eskwelahan asin universidad sa laog kan siyudad Canaga. Darrell Banyas sa detalye. May plano ngunyan ang Naga City Veterinary Office na itulod ang cats neuter vaccinate release approach sa mga community dogs and cats sa laog kan mga eskwelahan asin universidad sa siyudad Naga. Mawot kay ni na mapugulan ang pagdakol kan populasyon kan mga hayop na mga nag-i-istar sa mga eskwelahan. Mawot siguraduhon na bakunado kontra sa rabies ang mga community dog and cats para man na makalikay na makaulakit sa mga estudyante. Ang programang ini nakabase sa One Health Framework kan World Organization for Animal Health kung sa intigmimidbid kay ni and interconnection kan salud kan mga tao, kan mga hayop, asin man kan kapalibutan. Dakol na mga pet lovers and
Saludo si Dr. Johan Rehante Sales, ang Pamayukan City Veterinary Office di Sanaga, minuli man sa planong ini, nagiramduman na nagsurat at sinaghagad nin tabang sa CVO si Dr. Erecto Caroche, Pamayukan General Services Unit, para man sa pagbakuna, pagkapon, asin para sa rehoming at relocation, kan mga ikos dyan sa laog kan discuss. Dagdag na baleta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Baleta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas nin payag ang Dait Municipal Police Station MPS sa kasumpay kan insidente na nangyari kan simbang gabi kung saan may nagkapirang mga hobenes ang nasangkot sa party mismo kan kariribukan asin pisikal na iriwal. Sigun sa Dait Municipal Police Station, tulos na nagrespondi ang mga pulis sa lugar tanganing digdi and sawayon and asinman punduhon and kariribukan asin maiwasan ang posibilidad na pangkukulog o paglala kanasambit ng insidente. Nilinaw ngunyan kan pulis dait na kaput asin na pagpugol sa mga sangkot an isinagibulang asin kinakaipuan na digdi ang tamang bilang parte kan sa indang trabaho na mapadanay asin na matrangkilo kaligtasan kan publiko asin kabanalan kan sinambit ng okasyon. Tinauan doon ka na sambit ng pulisya na mayo ni na sobra o dain na dapat na pwersa na ginamit sa nasambit ng sitwasyon asin nagdanay na profesional asin na makatao ang mga pulis sa pagpasunod daakan sa indang mandato na mag-serbi ni na proteksyon orog na sa pagtitiripon sa pangreliyon na pampubliko. Samantalang digdiya ng apudan ada nasambit ng hipatura kan pulisya sa publiko, partikular na sa mga hobenes na padanayon paman giraray ana paggalang, disiplina asin pagkakairintindihan tanganing masiguro na mga tuninong asin ligtas ang selebrasyon kan simbang gabi asin bilog na panahon kan kapaskuan. Siniguro kan kapulisan na padagos sindang mabantay asin preparado na magkaigwa ni na serbisyo parman sa katuninungan asin man ikakaraikan komunidad magigirumduman na kada sudma nagbungkaras ang rambul kan mga hobenes sa atubangan mismo kana simbaan kana Dait Camarines Norte matapos na day magkairintindihan ang duang grupo kan mga hobenes na nagresulta kan labu-labo kaya nagkasibot ang mga autoridad na magrespondi asin magdurulagan man ang ibang daikadamay sa nasambit ng rambul. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang selebrasyon na may malasakit asin na bako na ipinangako ini ang kasimbagad sa paagiman ka na pensionera senior citizen na free out na padagos na nagiging prioridad asin na pinapangatamanan sa paagi ka na sakripisyo asin na kontribusyon kan mga gurang. Ini ang tinauan doon ni Mayor BGH sa Huribata kan banwaan kan Ragay Camarines bunga kaya na pinasalamatan ni Mayor BGH sa Huribata and mga senior citizen ninuli man kana sa indang naging kontribusyon sa parte mismo kana gobyerno partikular na sa laog kana banwaan kana Ragay Camarines Sur. Ipinagapayag kana nasambit ng alkaldiya na ang dedikasyon kanda sa iyang liderato sa parte mismo kana pag-serbi sa publiko partikular na sa mga senior citizen asin man sa iba pang mga sektoris kan komunidad ang magpapadagos. Ninhuli kayan
pinaugma kan alkaldiya asin man kan sanggunian ana sa indabismo nga mga senior citizen sa paagi kan amay na pagtao ni Christmas sa mga ini. Ana mga nakaresibi iyo itumbakong mga pensyonado na mga senior citizen kung saan nagkaigwa nin fee out para sa sainda. Sa iba pa nga detalyes nga sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal ang kada tabang na ipinagatataukan na mga ini sa mga pensyonera asin sa mga senior citizen sarong simbolo kana pasasalamat asin ambag kana banwaan sa mga pensioners kan senior citizen na payout pinatibay ana nasambit na nga aktibidad na mayo nin mawawalat asin padagos na pag-asenso duman sa parte mismo kana banwaan kana Ragay Camarines. Iyo ini ana mensahe ni mismo ni Mayor BJ sa Oribata kana sinambit na nga banwaan tinawan doon kana sambit na nga opisyal na nakadakol pa nga mga benepisyo an pwede nga maihiras sa parte mismo kan mga senior citizen sa paagi kan pagtatrabagan kan na administrasyon o lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay Camarines katabang na ana sanggunian na bayan. Pigpasalamatan man kani ana grupo kan Philippine National Police asin man ana grupo kan mga mahihigos na mga empleyado kan municipal social workers kan nasambit na nga munisipyo siguna sa alkalde dakol pa nga mga programa ang nakatagama para man sa mga masurudod na mga aldaw na itatao kung saan mabibinipisyaran ang mga senior citizen sa banwaan kan Ragay Camarines. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang kontribusyon na nakolekta kan SSS sa parte mismo kan Luzon o minabot sa aabuton sa 2 bilyones pesos na kantidad. Ini ang tinawan doon kanda opisyal kanda SSS sigun sa inda matrayumpo ang mga programa na pinagasusulong kan opisina kan Social Security System sa parte kan Bicol Region. Iyan nagbunga ninuli man kan kontribusyon kan mga aktibong mga miyembros kan SSS o yan parte kan mga pahayag kanasambit ng opisyal kan SSS sa Bicol. We were able to collect 2,194 billion or 2.1 billion as of October 2025. And we were able also to cover for a period of 10 months 15,220 from January to October. Napakalaking tulong po yung race operations na kinundak natin for the last 10 months. Ang cumulative po membership ng SSS here in Bicol is nasa 682,224. Parte kan mga pahayag kan opisyal kan na SSS digdi sa Kabikulan. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Ang Naga City, iyo ang pinakamayaman na syudad sa parte mismo kanda Bicol Region. Nagdadanay na mayaman na lugar sa parte kan Bicol Region. Iyo ang syudad Kinaga iyan basado sa 2024 Annual Financial Report kan Commission on Audit o COA. Basado sa report uminabot sa 8.95 billion pesos ang kabilugan na asset kan Naga City. Ang top list kan mga syudad digdi sa laog kan Bicol Region na sinasabing iyo ang pinakamayaman na lugar sa Bicol, partikular na sa mga syudad ang kategorya. Iyo ang Naga City ang nanginginot na igwanin 8.9 o 8.95 billion pesos. Legazpi City ang ikadua, 7
billion pesos. Ana ikatuluan ligaw 4.38 billion pesos. Sinundan iyan kan tabako 4.36 billion pesos. Asin nakasunod dyan ada probinsya kan na Sorsogon o ang syudad kan Sorsogon na igwanin na 3.68 billion pesos. Sunod naman ang probinsya asin syudad kan Masbati na igwanin na 2.21 billion pesos. Asin na ang Pampito ang syudad kan Iriga na igwanin 2.8 billion pesos. Ang kabilugan na asit na ini kan pitong mga syudad nag-aabot sa 32.68 billion pesos basado yan sa Commission on Audit Report kan Annual Financial Report para man sa 2024. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos ang ginigibo para man sa mga senior citizen asin pasyenteng may chronic illnesses. Asin man libreng konsultasyon, pati naman maintenance medicine ay pinagpapanao sa paagiman kanda opisina kanda gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte, pati naman ni Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Ana Edmero Clinic ada nagiging saro sa mga nagiging binyo sa parte mismo kanda probinsya kanda Camarines de Sur basado man sa mga beneficiaryo. Digdi regular da sindanga nagpapasiring sa nasambit ng klinika kanda gobyerno probinsyal kan Camarines de Sur. Iyan tangani man magpa-check up asin magkuanin na maintenance medicine gabus ini libre ninuli tada ininda kakayanon da anhalangkaw na presyo kana sa indang bulong asin serbisyong medikal sa pribado mga butika asin banda klinika. Kaya digdi dakulaan pa sa salamat ninda kay Gobernador Elry Villafuerte pati naman kay Congressman Migs Villafuerte asin banda Congressman Luigi Villafuerte basado sa Health Office sa PHO Camarines de Sur kadaklan sa mga pasyente na nagpapakonsulta sa partikan Edmero Clinic may edad na o mga gurang na asin may kondisyon araw ka na hypertension na diabetes. Sigun kay Dr. Abigail Tabarangao, importante na dagos-dagos ang tamang pag-inom kan maintenance medicine bilang parte kan preventive care para manda dai maglala ang kondisyon kan mga pasyente asin makontrol ang sintomas kani pinag-ingkaminar kana Provincial Health Office ana publiko orog na ana mga may chronic illnesses na digdi magrani sa indang serbisyong pangsalud. Siniguro ka na sambit ng opisina na bastante ang supply kan maintenance medicine kaya digdi maitatao ang bulong para sa sarong bulanan na nagaramitan kay bana na ang follow-up check-up asin kinakaipuan na mga laboratory tests. Basado mismo sa PHO ang libreng pagduhol nin mga maintenance medicine parte man kan prioridad asin mga programa nga pangsalud kan administrasyon ni Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin ni Congressman Migs Villafuerte. Objeto na siguraduhon ana abot kaya asin dagos-dagos na serbisyo medikal para man sa mga taga-probinsya kan Camarines de Sur orog na sa sektor kan mga tios na igwa nin mga kahilangan. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa ito pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta
Basta Bareta, sigurado